Niyayaya na niya ako makipag-sex kahit wala pang 1 month akong na-CS. Na kesyo kailangan daw niya kasi lalaki siya tapos wala siyang ibang pagkakaabalahan. Meron akong partner at may baby na kami. And yes, hindi pa kami kasal. Nagkakilala kami sa BPO and after 2 years ay nabuntis ako. And since nabuntis ako, nag-resign ako sa work kasi maselan yung pagbubuntis ko. At naiintindihan naman yon ng partner ko. So siya lahat ang gumagastos since kinausap naman siya ng parents ko kung okay lang ba na gano'n. Kasi hindi din masyadong makakatulong yung parents ko kasi may mga kapatid pa akong nag-aaral. So naging okay rin naman yun sa kanya at sinuportahan niya ako hanggang sa nanganak ako. Simula nung mga anak ako, sa parents ko na ako tumira since nagwo-work siya. Wala kasi akong katulong kung sa kanila akong magstay, so sa amin na lang siya umuwi pagkalabas niya galing work. Naging okay naman. Ang kaso, after almost a month, niyayaya na niya ako makipag-sex kahit wala pang 1 month akong na-CS. Na kesyo kailangan daw niya kasi lalaki siya tapos wala siyang ibang pagkakaabalahan. So naisip ko, ano ba naman yan? Hindi ba niya naiisip yung sakit na nararamdaman ko physically? And at the same time, yung pagod ko sa pag-aalaga sa baby namin since puyat ako lagi. So hindi ako pumayag kasi ayaw ko namang i-risk yung health ko. And nagtampo siya. Simula nun ay palagi na niya akong niloloko na sige ka, maghahanap na lang ako ng iba. At sa sobrang inis ko, nasagot ko siya na sige humanap ka na lang ng iba. Then after 5 months, inamin niya sa akin na may nakakachat na siya at nakakalandian. Syempre nagalit ako, humingi siya ng sorry tapos pinatawad ko. Then after a month, umami na naman siya sa akin na may nakasex daw siyang iba. Nagmo-motel daw sila and uma-absent daw siya sa work para lang magkasama sila. Not once, not twice, pero madaming beses sobrang daw. Sakit, pero ako si tanga para sa baby ko, pinatawad ko na naman siya. Hanggang sa sinabihan na niya ako ng masasakit na salita. Minumura na ako na hindi naman niya ginagawa yun dati. Dumating pa sa point na sinabihan niya ako na malas daw ako sa buhay niya. Sobrang sakit. And now, I know na tama yung ginawa ko na hinayaan ko na lang siya at wag nang maghabol. Kasi hindi rin naman siya good provider para sa baby kasi sa magulang pa siya humihingi ng pambili ng diaper na kahit naman may trabaho siya. Sana sa mga nakakaranas din ng ganito na sana maging tulad ko na makita nyo rin yung self-worth nyo. Mahalin nyo yung sarili nyo lalo kung may anak kayo kasi mas kailangan kayo ng baby nyo. Letter sender, Lani. Masyadong safe yung ating kwento, no? Tinapos na sa dulo ni Mima. So, hindi advice yung gusto mo. Opinion namin na nakakarinig sa kwento mo. Sige, natawa naman ako sa part na unang kwento. Malamang sa malamang nasustentuhan ka, Mima. At gastusan kasi nabuntis ka. Hindi yung ipapakiusap pa ng parents mo sa lalaki na need kang sustentuhan. So, no need nang mag-explain ng parents mo. Ang tawag doon, responsibilidad automatic. At grabe yung CS ka ha. Tapos bakbakan agad ang gusto. Wala pang 1 month. Nakesyo, paano nga naman daw yung pangangailangan niya bilang lalaki? No, walang pinagkakaabalahan at pag hindi na iraos, mambababae. Yung ang kapal ng mukha mong magdemand ng pangangailangan mo pero yung pangangailangan ng anak mo sa magulang mo pa nang gagaling. Ang tigas ng mukha mo, feeling gold, makasarili. Uy, kaming mga babae, hindi lang naman pangangailangan nyo lagi ng mga lalaki yung purpose dito sa mundo. Ina rin kami at kahit kami merong pangangailangan din. Nakakatakot yung ganyan na nagtatrabaho pero walang sinasahod. Tapos sumakabilang kipay dahil hindi lang napagbigyan. Sa sagingan mo yata nakuha yung walking red flag na yan, Mima eh. Sana lesson learned talaga to sa'yo, Mima, at dahil may anak ka na, please lang, i-priority mo muna yung anak mo at love yourself and muna. And if ever na dumating yung time na ready ka na, make sure na tanggap kayo pareho ng anak mo. Mahirap humanap ng ganyang lalaki, so be wise, take note of that.